Okay, so good evening po. Good evening po sa lahat at purihin po ang Diyos sa gabi ito. Tayo po ay dumako na sa ating pag-aaral ngayong gabi. At buksan po natin ating mga Biblia po sa Exodus chapter 20. Dito tayo mag-aaral. Exodus chapter 20 verse 17. Sabi po dito sa verse 17, Thou shalt not covet thy neighbor's house, thou shalt not covet thy neighbor's wife, nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox, nor his ass, nor anything that is thy neighbor's. And all the people saw the thunderings and the lightnings and the noise of the trumpet and the mountain smoking, and with the people saw it, they removed and stood afar off. So, purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang buhay at makapangyarihan salita. Tayo po ay manalangin. Ama, makapangyarihan sa lahat. Sa gabing ito, kami po ay nagpupurit at nagpapasalamat sa iyong kadakilaan. At ngayong gabing ito, Diyos, kami po humihingi ng pangunguna at paggabay mo. Nawa po ang Banal na Espiritu ang magturo, lalo na po sa lingkod mo, at nawa sa bawat kapatiran kayo po ang Banal na Espiritu ang magpaunawa na anuman po ang mensahe ngayong gabi, ay nawa ito po ay makapagbigay ng encouragement po sa bawat isa sa amin. Nawa kahit ito ay masakit o sa kapag kung ito po ay rebuke sa amin, nawa po ito ay magsilbing hamon sa amin, encouragement na lalong magpatuloy kami na maglingkod sa iyo. Salamat o Diyos sa gabing ito. Pangunahan mo kami at gabayan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, unang-unang po mapatid, ito po sa Book of Exodus, ito po ay pangyayari po na ang Diyos po na mga pangyarihan sa lahat ay nagbigay po ng tinatawag pong kautusan po sa bayang Israel sa pamamagitan po ng ating kapatid na si Moises. So, pero hindi po natin tatalakayan yung 10 Commandments. Focus lang po tayo doon sa verse 17. Doon po sa verse 17, ang sabi po doon, Thou shalt not covet thy neighbor's house, thou shalt not covet thy neighbor's wife, nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox, nor his ass, nor anything that is thy neighbor's. So, ang aking pag-aaral ngayon ay pinamagatang contentment. Yon. So, pag sinabing contentment ay i-define po yan dito po sa 1 Timothy. Yun, bago tayo dumako sa ating pinaka-aral. Dito po sa chapter 6, verse 6, no? Sabi po doon, But godliness with contentment is great gain. Yun, for we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. Verse 8, In having food and raiment, let us be herewith content. So, dito po sa ating text kanina, makita natin na binigyan po ng kautusan ng Panginoong Diyos ang bayang Israel sa magitan ni Moises, isa po sa utos na binigay ay huwag yung tinatawag pong mag-angkin ng hindi sa kanya, yung covetous, no? So, pag sinabing covetous, ano ho ba yung sinasabing covetousness, no? Covetousness, like all other sins, comes from within out of our hearts. So, lahat ho ng kasalanan ay nanggagaling sa puso. At isa po sa nanggagaling sa puso ay yung covetousness. Kung titingnan po natin sa Mark chapter 7, at kung kayo po ay may mga Biblia, mga kapatid, tingnan po natin yung ating mga Biblia sa Mark chapter 7, verse 21 to 23. So, ang sabi po ng ating Panginoong Jesucristo dito, sa verse 21, For from within out of the heart of men proceeded evil thoughts, adulteries, fornication, murders, theft, covetousness, wickedness, deceit, lasciviousness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness.
All these evil things come from within and defile the man. So, yung covetousness ay nanggagaling po pala sa puso. Yon. So, yun po yung isentro nung preaching ni Elder Rene nung Thanksgiving sa Kabanatuan about condition ng puso. At ganoon din po yung preaching ko nung Sunday kung yung puso natin ay nakapix pa ba sa Panginoon. So, yung tinatawag pong covetousness, it relates particularly to our desires. Yon. And our desires find their source in our hearts. So nagsisimula po talaga sa puso sa puso ng tao yung pagnasa na mangangkin ng iba. Hindi ho pwedeng pagbintangan kahit pa makita natin yan. Pero kung maayos yung puso natin, ay hindi natin magagawa. Kaya kung titingnan po natin yung Psalms 37 verse 4. Yan, ito, nung last Thanksgiving, no? Ito po yung aming tema. Kaya maraming mga nabuong mga tema. Doon rin kami natulog doon sa Muntinlupa. Delight. Yun, delight. So, nakalagay doon, no? Delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of your hearts. Yun. So, siyempre yung mga desires natin, pwedeng mabuti o pwedeng masama. Kaya makita natin in the book of Romans, ano po yung sabi po ng ating kapatid na Pablo po doon, mga kapatid. So, basa lang po tayo ng mga verses at mamaya himay-himayin po natin yung pinakabuod ng ating tema. Sabi po dito sa book of Romans, chapter 1, verse 24, sabi po ng ating kapatid na Pablo, na wherefore God also gave them up to uncleanness, to the lust of their own hearts, to dishonor their own bodies between themselves. So, yung lust, yung desire ng puso, ibinigay na ho ng Diyos. So, titinan po natin yung tinatawag na characterize both the body and mind and prior to the experience of new birth, they dominate our lives. So pag tayo po ay born again, Kristiyano na tayo, dapat ang nagdo-dominate na sa atin ay yung spiritual. Pero minsan, hindi yun nangyayari yun. Minsan talagang nagkakaroon ng carnality. At ang issue po talaga dito, yung mga Kristiyano, dahil ang naka-address po ito sa chosen people by God, na yung utos na huwag magkubit, huwag mag-desire, huwag mag-nasa ng hindi sa kanila. So spiritually speaking, sa ating kapanahunan in the New Testament dispensation, kapag tayo'y mananampalataya, kaya naman nating kontrolin yung mga bagay na yon, yung lust of the flesh, pag tayo po ay nandun sa kalakasang espiritual. Kung tingnan po natin yung Ephesians chapter 6, ang sabi po ng ating kapatid na apostol na Pablo, sabi po sa verse 10, finally, my brethren, be strong in the Lord and on the power of His might. So, ang paraan lang pala para ma-overcome natin yung mga ganong weaknesses, yung mga lust of the flesh, magpakalakas tayo sa Panginoon. Kasi yung lust of the flesh, yan ho talaga yung medyo controversial sa mga Kristiyano. Siyempre, nung hindi tayo Kristiyano, hindi tayo born again, ay natural lang naman talagang gawin natin yon kasi hindi ho tayo born again. Tayo ay nasa spiritual spiritually dead tayo. Kaya natural na gagawin po natin yun. Pero ngayong tayo Kristiyano, mananampalataya, kailangan maging aware na tayo sa ating kinikilo, sa ating sinasalita, sa ating mga ginagawa. Kasi yung lust of the flesh, lalo na mo yung covetousness, ito ay hindi po gawa po ng Diyos. Ito po ay lust of the flesh. Ito po ay nagsisimula sa puso. At anong klaseng puso? Yung lust na hindi maka-Diyos.
So ano po yung sabi doon sa sabi doon, covetousness essentially self-desire. So pag nagkaroon po tayo ng covetousness, self-desire lang po yun, makasarili, selfish. At one of the characteristic of the last day na sinasabi ng ating kapatid na Pablo is yung selfish, yung makasarili. Tingnan nga po natin yung 2 Timothy chapter 3, verse 1. Ang sabi po ng ating kapatid na Pablo, this know also, in the last days, perilous times shall come. For men shall be lovers of their own self, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection, truth breakers, false accusers, incontinent, first despisers of those that are good, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasures more than lovers of God. So, yun po yung tinatawag na yung self-desire, yun, makasarili, na yung tinatawag na indicating a basic content with that we already possess. Kung tayo po ay Kristiyano na, mga kapatid, tayo yung mananampalataya, we are chosen by God, the Father before the foundation of the world. Legally, we are redeemed by the blood of Jesus Christ, and vitally, we are regenerated by the Holy Spirit. Mayroon na ho tayong angkin na yung contentment dapat doon eh. Nandun na po yung tinatawag na yung kasapatan. Dahil kung titignan po natin, yung spiritual blessing na naibigay na po sa atin. So ano pa ba ang ating mimitiin? So kundi makontento po tayo kung anong ibinigay ng Diyos at huwag maaapektuhan yung paglilingkod natin sa Diyos dahil gusto natin na kumita o magkaroon ng pera. Wala akong problema ang pera, kailangan natin, sumasagot yan sa pangailangan. Pero kung ang perang yan ang makakahadlang sa gawain ng Diyos, abay parang sinabi natin, ang Diyos ay hindi makapangyarihan na kayang isupply yung pangailangan natin kung inuuna natin yung kanyang ministeryo. So, covetousness did establish a place in our thoughts. Yun, apakatindi yun sa ating kaisipan. Ano pa? Covetousness in as aspect of loving the world. In the things in the world with a sad consequence, the love of God is absent. Nawawala na po yung pag-ibig sa Diyos at naipapalit na po yung alin? Yung pagmamahal sa mga bagay sa sanlibutan. Kaya anong sabi po ng ating kapatid na Juan dito po sa unang Juan kapitulo 2. 1 John chapter 2, mga kapatid. Ano po yung sabi po ng ating kapatid na John? Sa John chapter 2 verse 15 to 16, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. So yung tatlong yon, hindi ho talaga sa Diyos ho yun. Yun ho yung talagang hinahanap ng natural na laman natin. Pero Kristiyano na po tayo, kailangan po natin itong makontrol, masupil. Kasi may pangsupil naman dyan eh. Kumbaga, binigay na ho sa atin yung fruit of the Holy Spirit nung tayo na born again. So, i-exercise lang po natin yon, mga kapatid yon. Sanayin natin na yung fruit of the Holy Spirit ay magawa po natin sa ating buhay kasi Kristiyano na po tayo. Born again na tayo. Kasi kapag hindi natin na-exercise yan, nasa iyo lang yan, pero hindi na isasanay sa ating sarili, ay magiging walang kabuluhan yan. So, kailangang isanay po natin yung one of the fruit of the Holy Spirit, yung tinatawag pong self-control. Kukontrol natin. Ano po? Yung sabi dito, covetous, it is God's law which bring home to us real awareness of that covetous. So, kung titingnan natin yung mga naaral natin, mga kautusan ng Panginoong Kristo,
ito po ay nagbibigay sa atin ng awareness about covetousness. Kung titingnan po natin, kung babalikan po natin, yung sabi ng ating kapatid na Apostol Pablo dito po sa 1 Timothy, yung binasa natin kanina, pero tingnan natin yung mga susunod na bahagi, mga talata. Sabi po natin kapatid na Pablo, ituloy-tuloy natin, sabi doon, for we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing. So, wala naman tayong madadala kahit anuman mga kapatid. Pagdating ng Panginoon, yung tinatawag na the final phase of salvation, kahit anong ipinundar natin, wala tayong madadala. Yun, kahit magpakumudar ka man, ilang mansion pa ipatayo natin, wala tayong madadalang anuman. Bakit to? Sabi ni Apostol Pablo, for we brought nothing into this world, and is certain we can carry nothing out. Verse 8, and having food and raiment, let us be therewith content. So, hindi masyadong pinaluho ng Diyos yung ating buhay Kristiyano. Kasi sabi niya, kung may makain ka, madamit ka, masiyahan ka na o makontento ka na. Bakit to? Verse 9, but they that will be rich fall into temptation, and a snare, and into many follies, and harmful lusts, which drown men, and destruction, and perdition. Sa pagkatagalog, datapwat ang mga nagsisipagnasang yumaman ay nangahuhulog sa tukso at sa silo sa maraming mga pitang hangal at nakasasama na siyang naglulubog sa mga tao, sa kapahamakan at kamatayan. Siyempre, yung kamatayan dito mga kapatid, yung maraming klaseng kamatayan na binabanggit sa Bible, di ba? Yung death in fellowship, yun, marami po yun eh. So, ang sabi po dito natin kapatid na Pablo, kapag ikaw ay naghahagad ng yaman sa anumang paraan, anong sabi niya? Mga huhulog sa tukso at sa silo at sa maraming pitang hangal at nakakasama na siyang naglulubog sa mga tao. Yung, alam mo ba, malulubog ka, saan ka mahululubog? Sa kapahamakan at kamatayan. Kaya maraming Kristiyano, wala na, hindi na nag-church, hindi na nag-pray, hindi na nananalangin, nalubog na po sila sa kapahamakan. Bakit to? Hindi ho masamang magkatrabaho, hindi masamang magnegosyo. Pero kung ang trabahong yan, ang negosyong yan, ay makakahadlang para unahin ang Panginoon, aba, iwanan mo na yan. Aanin mo naman ang pera kung ang paggawa, ang ministry sa Panginoon ay mapabayaan. Ang Diyos ho ang nagbibigay. Diyos ang nagbigay ng buhay sa atin. Ang Diyos ang nagbigay ng trabaho. Ang Diyos ang nagbigay ng negosyo. Tapos, nung nabigyan tayo, napabayaan naman natin ang gawain ng Panginoon. So, baka tayo maging kagaya ni Haring Nabucodonosor na naging hari. Pero nung naging hari, hindi na appreciate yung sovereignty of God na ang Diyos ang nagbigay sa kanya. Ganon din yung isang mayaman na tinanong pa ang Panginoon, paano ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Pero nung sinabi ng Panginoon, sinunod mo ba yung 10 Commandments? Opo. Isa lang ang kulang sa'yo. Ibinta mo ang mga pag-aari mo at ipamahagi sa mga nangangailangan. Di ba ang binatang yon ay nalungkot? Umalis siya na nalungkot sapagkat marami siyang kayamanan. So hindi mo masamang mayaman. Hindi masamang marami kang ari-arian. Ang naging problema lang nitong mayaman, naging makasarili na, naging selfish, nagkaroon na siya ng covetousness sa kanyang puso. So mamaya makikita po natin na kung ano yung dapat ginagawa po natin sa ating mga material na pag-aari. So, sabi po dito, sa bahagi ito ng sulat na ating kapatid na Pablo, sabi doon sa verse 10, for the love of money is the root of all evil, which, while some coveted after, they have erred from the faith, and pierced themselves through with many sorrow. Yon, isang verse pa lang yon. Sa Tagalog, anong sabi dito? Sapagkat ang pag-ibig sa salapi. Tandaan po natin, hindi sinabi doon masama ang salapi ha. Ang sinabi po doon, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat lang lahat ng uri ng kasamaan na sa pagnanasa ng iba. So, nagnanasa pala yung iba. Sinong sinasabihan dito, mga kapatid? Mga Kristiyano din.
na yung ibang mga Kristiyano dahil sa pagnanasa ng pera ay anong nangyari? Nangasinsay sa pananampalataya. Yun, nawala na po. Nawala na sa hulog. Ano ba yung tawag sa English ng hulog? Elder Rene, yung prime line, no? Prime line. Nawala na sa hulog. Nangasinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. Galam mo yon? Kahit maghangad ka ng pera at nakalimutan mo ang Diyos, magkaroon ka ba ng maraming ari-arian at naipagpalit mo na ang ministry ng Panginoon. Ang darating sa atin mga kapatid, pag ganon ang ginawa natin, ay ano po? Maraming kalumbayan. Hindi ho kasiyahan, hindi po kapayapaan, kalumbayan ang darating po. Kaya anong sabi po? But thou, O man, siyempre ang sinasabihan po dito na ating kapatid na Pablo ay si Timoteo. Sabi niya, but thou, O man of God, flee these things. Yun, iiwasan daw natin inang mga lingkod ng Diyos and follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness. Yun ang dapat nating gagawin. Dapat ikaw o tao ng Diyos, tumakas ka sa mga bagay na ito. So tatakas, ibig sabihin, huwag mong gagawin yon, huwag mong nasain yon. Hindi maganda yon sa lingkod ng Diyos. Lahat naman tayo lingkod, wala namang kahit pastor o lahat tayo membro na isang local church. Tayo ay lingkod ng Diyos at dapat iwasan natin yung mga bagay na yon. Ano po yung iwasan? Yung pag-ibig sa salapi. Yon. Ay, mag-resign ba ako pastor sa trabaho? Walang sinasabi dyan na mag-resign. Ang sinasabi dyan, ang pag-ibig sa salapi. Ibig sabihin mga kapatid, ng pag-ibig sa salapi, iniibig mo na yung material, yung yung pera kaysa Diyos. Nasasagasaan na yung ministry dahil ang inuuna mo ngayon ay kumita ng kumita. Kaya minsan hindi na tayo nagkikita-kita. Dahil ang gusto mo lang ay kumita. So hindi yung makakabuti sa iyo, sa atin, sa iglesia, kasi kung ano yung nangyayari sa iyo, sa isang kapatiran, involved po sa ang body of Christ. Akala lang natin mga kapatid, na yung ginagawang mali natin ay hindi po damay ang katawan ng Panginoon. Bahagi po tayo ng katawan mga kapatid. Hindi po tayo separate sa katawan. Kung tayo po ay kamay, hindi po pwedeng putulin yan para mahiwalay. Depende lang kung gusto mong magpaputol. At Diyos po ang puputol talaga dyan. Di ba? John 15. Ang sabi ng Panginoon, di ba? Sa mga hindi nagbubunga. Tingnan natin mga kapatid, John chapter 15. Siyempre, ang context nito, hindi naman eternal, kundi practical o discipleship. Tingnan natin, sabi po ng ating Panginoon, Verse 1, I am the true vine, and my Father is the husbandman. Every branch in me that beareth not fruit, he taketh away. In every branch that beareth fruit, he purgeth it, that it may bring forth more fruit. Mapansin po natin doon mga kapatid, branch na po, sanga po tayo. Yung mga anak, mga Kristiyano, sanga po yun. Saan siya? Ang Panginoong Hesukristo yung puno. Tayo ang sanga. Pero ang sabi niya, ang mga hindi namumunga. Ano ang gagawin niya? Sabi niya, bear it not fruit, he take it away. So ang Diyos po, wala tayong karapatang magpaalis. Pero bakit maraming naaalis sa church? Di naman natin pinapaalis. Tapos pagbibintangan, natisot ako kay pastor, natisot ako kay brother, kay sister. Kasi si pastor palaging nagpaparinig. Hindi kami nagpaparinig mga kapatid. Wala akong preacher na nagpaparinig. Kung nare-rebuke tayo, ibig sabihin mahal tayo ng Diyos. Kasi ang totoong pagmamahal, sabi nga ng Biblia, open rebuke is better than secret love. So makita po natin na kapag tayo nakakarinig ng salita ng Diyos at nasaktan tayo, magpasalamat tayo sa Diyos at nasasaktan pa tayo. Mahirap pag nakarinig tayo ng salita ng Diyos, parang wala lang sa'yo. Ibig sabihin, parang manhid na po tayo. So kapag nakakarinig tayo ng Word of God, ito po yung dapat nagiging attitude natin. Yung panahon po na nangaral ng ating Panginoon, ng ating kapatid na Peter, nung narinig nila at nasaktan yung puso nila, hindi ho sila nagdamdam kay Peter, hindi ho sila natisod, hindi ho sila nagtanim ng sama ng loob.
Ano po yung kanilang tanong kay Peter? Tingnan po natin, Acts 2:37. Sabi po dito, now when they heard this, they were pricked in their heart, and said unto Peter, do the rest of the apostle, men and brethren, what shall we do? Yun, nung narinig nila, masakit yung preaching ni na Peter, hindi sila nagdamdam, kundi nagtanong, ano yung gagawin namin? So maaring masakit po yung pangaral ng mga pastor, pero tanda yon ng pagmamahal. Hindi yung pag narinig mo yung preaching, aalis ako dyan, lilipat tala ako sa Pentecostal, Presbyterian, Anglican, Methodist. Mabuti pa nga doon kay Soriano, walang ikapo, walang offering, kahit di ka mag-offering, kahit di ka mag-attend, okay lang. So, may justification pa. Pero kung totoo talagang anak tayo ng Diyos, anuman ang marinig natin mga kapatid, ito ay para sa atin, sa ikabubuti natin, para tayo'y maging maayos sa paglilingkod sa Panginoon. So, dito po, sa ating tinatalakay, ano ang inaalis nito mga kapatid? Yung pagiging kontento sa buhay, yung contentment. Basta ginawa mo na ang the best, yung nagtatrabaho ka na hindi nasasagasaan yung ministry ng Panginoon, at hanggang doon lang talaga yung binigay na blessing sa iyo ng Diyos, magpasalamat tayo mga kapatid. Ay napakaliwanag yung sabi ni Apostol Pablo, kung may makain ka, mainom ka, at madamit ka, magpasalamat, maging makontento ka na. So, napakagandang talata yun mga kapatid, na kung ibiblis tayo ng Diyos, salamat. Nang more than doon sa pangangailangan natin. Kasi kung nakita ng Diyos na magandang puso natin, na tayo ay mapagbigay, hindi talaga malayong iblis tayo ng Panginoon. Kasi ano po yung payo ng Diyos, ng Biblia sa mga pinagpapala ng Panginoon, materially. Kasi mayroon talaga mga kapatiran, hindi natin pwedeng itanggi, na pinagpapala sila materially. Hindi lahat ang Kristiyano pare-parehas ang level ng material na kalagayan. Mayroong mga Kristiyano talagang pinagpala sa trabaho, pinagpala sa negosyo, at may advice po ang Biblia po diyan. Tingnan po natin. Sabi po ng ating kapatid na apostol na Pablo, 1 Timothy chapter 6, simulan po natin sa verse 16. Sabi doon, in 17, charge them that are rich in this world. Yon, siyempre, ang tinutukoy po doon, mga Kristiyanong pinagpala materially, that they be not high-minded. Yon, huwag maging mapagmataas, nor trust uncertain riches. So, hindi tayo dapat nagtitiwala sa material, sa mga material dito sa mundo. Ang tiwala natin ay sa nagbigay ng blessing sa atin. Ang sabi doon, trust in the Lord with all thy heart and lean not unto thy own understanding. Ang tiwala natin sa Diyos, hindi sa material, hindi sa kanino man, hindi nga sa tao tayo magtitiwala eh. Tanging sa Diyos lang tayo magtitiwala mga kapatid. Sabi doon, nor trust uncertain riches. Ay bakit yung iba mga kapatid ay nawala na po sa paglilingkod? Kasi nga po, nagtiwala na po sila sa kayamanan. Nandun na po yung puso, isip nila sa kayamanan. Pero ang sabi doon, magtiwala tayo saan? Sa Diyos, but in the living God who give us richly all things to enjoy. Ang Diyos pala ang nagbigay ng lahat ng bagay para i-enjoy natin. Hindi tayo magkakaroon pag wala ang Diyos. Kaya lang kung nagkaroon tayo, huwag namang magamit natin ito sa hindi mabuti, sa hindi maganda. Magamit natin ang mga material na ibinigay ng Diyos, pinagpala tayong material, gamitin natin ito sa mabuti. Ang sabi po doon sa verse 17, charge them that are rich in this world, that they be not high-minded, nor trust in certain riches, but in the living God, who give it us richly all things to enjoy. Verse 18, that they do good, yon, that they be rich in good works, ready to distribute, willing to communicate. Yon, handa talagang magtumulong. Kasi
ang Diyos ho talaga, yung karakter ng Diyos natin ay talagang magbigay, magbigay, magbigay. Kaya nga yung pinaka-importante sa Diyos, yung kanyang begotten Son, yung kanyang kaisa-isang anak, ay isinakripisyon niya. Yung tinatawag na kahalili. Para sa halip na tayo ang parusahan, ang Diyos, ang Panginoong Jesucristo nang umako doon. So ano pa ba ang gagawin natin mga kapatid para manghina tayo, manlupaypay, umalis tayo sa paglilingkod? Saan ba tayo pupunta? Ang Diyos ho ay nalalaman ang lahat ng bagay sa buhay natin. Kung may problema tayo, alam ng Diyos yun. Kung may pangailangan tayo, alam ng Diyos yun. Sa Diyos ho tayo lalapit, wala nang iba. Sapagkat siya lang ang nakakaalam, lahat siya ang magsasagot sa lahat ng ating mga prayer. Siyempre, ang sagot ng Diyos, pwedeng tatlo, yes, no, or wait. Hindi naman porke lahat ng prayer natin, yes ang isasagot ng Lord. Na porke nagre-request ka ng ganito, umi-expect ka, Lord, dapat ganito ang sagot talaga. Ha? Kailangan bukas makarating na ako sa Amerika. So, hindi naman ganun mga kapatid, no? So may sagot, kaya lang kung ano yung kalooban ng Diyos, kung ano yung gusto ng Diyos na isagot, dapat tanggap natin yon. Hindi ho kayo pag hindi na nasunod yung gusto natin, magbumuk tayo sa isang sulok at sasabihin natin na hindi pala ganun ang Diyos. Parang hindi naman ako sinasagot. So siyempre mayroon namang proseso diyan, no? At ang Diyos ay nagbibigay ng proseso sa pagsagot niya. Sabi ng Panginoon, maikli ba ang kamay ko para hindi ko kayo abutin? O ako ba'y bingi para hindi ko kayo dinggin? Ngunit dahil sa inyong kasalanan, kaya hindi ko kayo dinirinig. Siyempre, sinabi po yan ng Diyos sa bayang Israel. At siyempre tayo chosen people, soteriologically speaking, tayo ay talagang totoo, yun tayo ang piniling tao ng Diyos sa eternal salvation. Ganon din ang Espiritu mga kapatid eh. Kung tayo magpipray, maayos ba yung puso natin sa Diyos? O baka pray ng pray tayo, hingi tayo sa Diyos, pero yung di naman natin ginagawa, yung gusto ng ating Panginoong Jesucristo. Napakaliwanag po yung sabi ng Panginoon, John 15:7, di ba? Sabi doon sa John 15:7, sabi doon sa 7, if you abide in me, and my words abide in you, you shall ask what you will, and it shall be done unto you. Nandun po yung conditional. So, ang eternal salvation, unconditional. Pero yung mga blessing na ibibigay ng Diyos, conditional. Kahit sa lumang tipan mga kapatid, di ba? Kung titingnan natin yung sa Old Testament, Deuteronomy chapter 28, tingnan po natin. Tingnan lang natin yung kapariha na conditional po talaga yung material na nagre-request tayo sa Diyos, conditional po yon. Tingnan po natin sa Deuteronomy chapter 28 verse 1, sabi po dito, it shall come to pass if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God to observe. Yon, ano pong gagawin ng bayang Israel? To observe and to do all the commandments which I command thee this day, that the Lord thy God will set thee on high above all nations of the earth. Verse 2, and all these blessings shall come on thee, and overtake thee, if thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God. So ito yung promise ng Panginoon sa bayang Israel, na kung sila ay magiging tapat at susundin yung kalooban ng Diyos, ano ang mangyayari sa blessing? Ang sabi doon, and all this blessing shall come on thee and overtake thee, if thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God. So mag-overtake. Ibig sabihin, wala ka pa doon, naghihintay na yung blessing. Pero kabaliktaran naman ito kapag hindi nila sinunod ang kalooban ng Diyos. Dito sa chapter 28 verse 15, tingnan natin. Ang sabi po doon, but it shall come to pass, if thou wilt not hearken unto the voice of the Lord thy God, to observe and to do His commandments and His statutes which I commanded this day, that all these curses
shall come upon thee and overtake thee. So dalawang mag-o-overtake, yung blessing o kaya curse. So anong gusto nating mag-overtake sa atin? Siyempre, para gusto ko blessing, pastor. Ang tanong, sinusunod ba natin ang kalooban ng Diyos? Siyempre, wala na tayo sa lumang tipan. Tayo po ay nananangan po sa kalooban na ibinigay po ng ating Panginoon na ang sabi niya sa Matthew 28:18, all authority, 28:18, all authority in heaven and earth is given unto me. Tingnan mo na, basahin nga po natin ang eksakto yun mga kapatid para hindi tayo magkamali. Sabi po doon sa chapter 28 verse 18, and Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Ito po yung pinaka-final na sinabi ng ating Panginoon sa book of Matthew, no? Teaching them. So yung kautusan, hindi na manggagaling kay Moises, manggagaling sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi niya, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the ends of the world. Amen. So yung kautusan, manggagaling sa ating Panginoon. Kaya nga tayo, di ba, pagdating sa worship, pagdating sa giving, pagdating sa doctrinal, talagang dito tayo kumukuha. Binabasa lang natin ang Old Testament para magkaroon tayo ng lesson kung ano yung mga pwede nating makuhang lesson sa mga nauna sa atin. Pero ang final na talagang panghahawakan natin, doktrina at practices, ay dito po sa kautusan ng ating Panginoong Jesucristo. So, punta po tayo sa final points, mga kapatid, ng ating pag-aaral. Yung tinatawag pong yung contentment for Christian believers is based upon the certainty of our Jesus Christ promise in His presence. Kung titingnan natin, dito po sa Hebrew 13:5, ano po yung sabi ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid? Tingnan po natin yung ating mga Bible, mga kapatid. So bago tayo magtapos, lapit na pong 8:00. So kahit magdalawang oras pa tayo. 13:5 mga kapatid, ano po yung sabi ng ating kapatid na Pablo? Sabi po niya sa verse 5, simulan natin sa verse 5 na lang. Let your conversation be without covetousness, and be content with just things, as you have, for he had said, I will never leave thee, nor forsake thee. Sa pagkatagalog, mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi. So inulit na naman, yung kanina kay si Pablo kay Timoteo na huwag ibigin ang salapi. Ito naman, manghilag kayo. So talang iiwasan mo. Ano yung iiwasan? Manghilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Mangagkasya kayo sa inyong tinatangkilik, sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan, hindi kita papagkukulangin. Sa anumang paraan, ni hindi kita pababayaan. So, kulang pa ba itong talatang ito, mga kapatid, para maniwala tayo sa Diyos? Kulang pa ba ang Matthew to book of Matthew hanggang Revelation para hindi tayo maniwala na yung contentment ng mga Kristiyano ay hindi ho talaga pwedeng parang nasasapawan natin yung pag-una natin sa Diyos. Pastor, kontento ka na ba na palaging tuyo ang ulam? So, hindi naman ganun ang punto ng Biblia. Ibig sabihin lang, mga kapatid, ano man ang ginagawa natin, dapat hindi ho natin na nasasapawan yung ministry na ipinagkaloob po sa atin. Ano ba ang ministry natin, mga kapatid? Dalawa lang naman di ba? Kung ikaw ay membro na isang local church at lahat o tayo ay member na isang local church, dalawa lang ang ministry natin, dumalo at sumuporta. Kasi minsan, karaniwan, so hindi naman lahat pag hindi dumalo, wala rin suporta. May ilan, no? Pag hindi nakadalo, magpapadala yan, pastor, yung aking offering. Pero karaniwan, hindi ho talaga nagagawa yon. Kaya, basta ho talaga
na yung pagdalo, huwag natin kakalimutan. Bakit ito? Sinabi yan ng Biblia, mga kapatid eh. Anong sabi ng Apostol Pablo sa Hebrew 10:25? Sabi niya, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Sa Tagalog, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mangag-aralan sa isa't isa. At lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. So ano pa ba yung gagawin natin, mga kapatid? Magpakasipag na tayo sa Panginoon. Yung mga struggle, nandyan lang naman yan eh. And sabi ng mga na Apostol Peter, casting all your cares upon Him and He careth for you. Pag ibinigay mo na sa Diyos, edi wala na sa'yo. Ay maraming Kristiyano, pag ibinigay sa Diyos ng linggo, abay pag-uwi, hinihingi ulit sa Diyos eh. Kaya pag-uwi, dismayado pa rin, problemado pa rin. Ganun ba ang turing natin sa Diyos na wala tayong tiwala na yung problema natin, pangailangan, ay kayang i-provide niya? Ay sabi nga ng Panginoon, di ba, Matthew chapter 6, kung yung ibon sa himpapawid na hindi nga nagtatrabaho ay pinapakain niya, ay tayo pa kaya? Tayo pa kayang mga pinili niya ang pababayaan niya, mga kapatid? So, ang kailangan natin, mga kapatid, yung tiwala sa Diyos na anuman ang mangyari, ay kailangan gawin po natin yung alin. Yung sinasabi po ng Matthew chapter 6, verse 33. Kahit ulit-ulitin natin ito talagang tama. Kasi pag hindi natin ginawa ito, tatamaan po talaga tayo. Bakit to? Tama po ito. Ano ang tama dito? Tingnan po natin. Isa-isahin po natin yung verses na nakalagay po dito. Sabi po dito, simulan natin sa 31. Therefore, take note, saying, what shall we eat? So, yun ang laging complain natin. Ano bang wala na tayong bigas, wala na tayong kanin, wala na tayong pangulam, wala na. So, nandun palaging complain natin yon. Or what shall drink? Or what withal, what will be clothed? Tapos, ano po sabi doon? For after all these things, do the Gentiles seek, for your heavenly Father knoweth that you have need of all these things. So alam ba ng Diyos ang pangangailangan natin? Alam mo, mga kapatid. Kaya yung mga nagko-complain, mga nagre-reklamo, puro reklamo. Ang sabi ng ating Panginoon, ito yung mga ugali ng mga hintil. Sino yung mga hintil? Ito yung mga hindi maka-Diyos. Akala mo maka-Diyos ka tapos puro reklamo tayo. So ano ang ating kalagayan? Baka na tayo nasa karnalidad na, mga kapatid. So, ang sabi doon sa 33, ito, memory verse po natin, at sa ulo natin ito. Pero, ang tanong, nagagawa ba natin ito sa buhay natin, mga kapatid? Ang sabi doon, but seek you first the kingdom of God. Ano po yung kingdom of God doon? Hindi ito eternal kingdom. Ito po ay tumutukoy sa iglesia na ipinagkatiwala ng Diyos, na siyang may-ari, na tayo po ay kamanggagawa lang ng Diyos. Kahit mga pastor, hindi pwedeng, alam mo, ang aking iglesia, ang aking mga member, mayroong mga pastor na gano'n eh, pagmamayari daw niyo yung iglesia. Pero tayo po, kabilang po sa iglesia na ang nagmamayari po ang ating Panginoon. Yun po yung uunahin natin, yung kingdom of God, yung iglesia. Yun ang uunahin natin sa ating buhay. Kaya, di ba, binigyan tayo ng Diyos. Balikan natin ang lumang tipan. 6 na araw silang magtatrabaho. Di ba? Lumang tipan po yun, Exodus chapter 20. Hindi tayo lumang tipan, pero kunin lang po natin yung pinaka-lesson doon, mga kapatid. Sabi doon sa Exodus chapter 20, verse 8. Sabi doon, remember the Sabbath day to keep it holy. Yun yung Sabbath day, holy po yun. Sabi doon, 6 days shall thou labor and do all thy work. Yun, 6 na araw, gawin daw lahat ng trabaho. 6 na araw, binigay po sa bayang Israel. Verse 10, but the 7th day is the Sabbath of the Lord thy God, and it thou shalt not do any work, thou nor thy son, nor thy daughter, thy manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within thy gate.
For in 6 days the Lord made heaven and earth, the sea, and all that in them is, and rested the seventh day. Wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. So sa lumang tipan, ganun ang sistema nila na ikapitong araw magpapahinga. At kahit doktor ang tanungin natin mga kapatid, kailangan ng katawan natin magpahinga. Yon, hindi tayo robot, yung robot nga nasisira eh. Pag hindi yan na-research, di natatakbo yan. Kita mo sa China ngayon, ang ginagawa nila, yung mga robotic na, yung mga ilalaban. So, pag dumating yung panahon na yun, yung ganong senaryo, lahat kahit yan mga ginagawang mga high-tech, may kasiraan din yan eh. So, yung katawan natin, kailangan ng pahinga. Pero sa New Testament, ano ang design ng Diyos na tayo ay magkita-kita? Eh sa Book of Acts nga, daily po sila nagkikita-kita mga kapatid eh. Nagpe-fellowship. Tingnan nga natin, Book of Acts chapter 2. Daily po sila nagpe-fellowship para magpalakasan sa isa't isa mga kapatid. Acts 2:42. Basahin lang po natin yung mga talata mga kapatid. Sabi po doon, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine. Yon, ito yung teksto ni Elder Benny sa Ilagan. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and breaking of bread and in prayers, and prayer came upon every soul, and many wonders and signs were done by the apostles. And all that believed were together and had all things common, and sold their possession in goods, and parted them to all men as every man had need. And they continuing daily, ito, with one accord in the temple, and breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of hearts. So wala nang specific na araw. Kaya lang sa atin kasi, na ano lang sa atin, dahil yung Sunday, nagkataong nagsisimula ang pagtatrabaho, Monday, kaya parang ang lumalabas, ang rest day ay Sunday. Pero biblically, pwede naman tayong mag-fellowship daily. Kami dito, may daily kami every morning. Kina Nanay Nita, may devotion kami every morning. So habang nandito si Sister Perla, kasi pupunta na sa probinsya eh. So pag lubuwas, mayroon kami devotion. So ibig sabihin mga kapatid, yung fellowship nagbibigay kalakasan sa atin at doon tayo natututo, nagpapaalalanan. At kapag natutunan po natin yung contentment, nandun po yung kapayapaan, nandun po yung kalakasang espiritual. Kasi nga, hindi ka nangahagad ng higit doon sa kailangan mo. Eh di ba ang prayer nga, ang panalangin nga, di ba? Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang pangalan mo, sundin ang kalooban mo dito doon sa langit at parang nasa lupa. Bigyan mo kami ng ang kakanin. Kailan po bibigyan? Sa araw-araw. Yon. Hindi sinabing bigyan mo kami ng kakanin sa buong taon. Kakanin sa araw-araw. Yung contentment nandun mga kapatid eh. So, inaalis nito yung covetous na yung sobra-sobra ay nakakamkam natin. Kaya nga yung payo ni Apostol Pablo na yung mayayaman, mamigay. Yung mga may kaya, tumulong. Yung mga pinagpala, tingnan kung sinong kapatiran ang dapat tulungan. Kasi marami natin kapatiran ang dapat tulungan. Kaya lang minsan, iniisip natin na baka umabuso o baka, ay alam naman natin wala talaga eh. Diba? Kung hindi naman hihingi yan, kung hindi kailangan. Talagang kailangan talaga eh. Ngayon, kung hindi tayo makapagbigay, huwag na tayo magsasalita ng negative. Hindi na nga tayo nagbigay, nagsalita pa yun ng negative, so wala akong blessing doon sa atin. So ipag-pray na lang natin, kung hindi tayo nakapagbigay, sabihin na natin, Lord, nawa, gamitin mo yung ibang tao na may kakayanan na sa mga kapatiran namin kailangan. Sapagkat yan po yung attitude po ng totoong Kristiyano.
at siya generous. Kaya nga 'di ba, ang unang talagang sinasabihan na magbigay mga Kristiyano, mananampalataya eh. Hindi naman pwedeng magbigay sa church yung hindi Kristiyano. Kaya nga ang iglesia po may katangian po 'yan. Mayroon tinatawag self-governing, self-supporting, and self-propagating. Ang iglesia po, kung tayo po ay member na isang local church, wala nang ibang tutulong diyan kundi ang mga member ng local church. Huwag nating asahan yung Amerikano. Nako, pwede pa tayong humingi ng tulong sa Amerikano, pastor. Ay marami yung pastor na humingi ng tulong sa mga foreigner, sa mga Amerikano. Pero sa kanya lang yon. Pero paano yung mga kapatiran? So, mas kailangan na tulungan natin yung mga kapatiran na nangangailangan. Kaya nga ang church kailangan talagang intact na talagang mayroong talagang nauunawaan na yung iglesia, yun po, mga kapatiran po, lahat po, hindi lang yung pastor, hindi lang yung deacon, kundi kabuuan ay kailangang makita sino ba ang kailangang tulungan doon sa body of Christ o sa local church. O kahit hindi membro, halimbawa, yung Macedonian Church, mga kapatid, makita natin yung magandang puso ng Macedonian Church. Nung makita nila na kailangan na tulungan yung Jerusalem Church, hindi sila nagdalawang isip. Nandun na kahit mahirap sila, kahit sila ay hikahos, kahit sila ay matindi ang hirap, pero makita natin yung puso nila ay handang tumulong sa Jerusalem na nangangailangan. Tingnan po natin. Ito, last verse na po ito, mga kapatid. Sabi po doon sa 2 Corinthians chapter 8. Simulan natin sa verse 1. Moreover, brethren, we do you wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia, how that in the great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. Napaka-generous po ito nila, mga kapatid. Pero tingnan po natin yung sitwasyon nila. Nasa great trial. Ito, local church po ito ng Macedonia. Pero handa silang magpadala ng tulong. Saan po sila nagpadala ng tulong? Doon sa iglesyang nangangailangan. Hindi na sila nagdalawang isip. Anong ginawa nila, mga kapatid? For their power, I bear record you, and beyond their power, they were willing. Yon, willing of themselves. Verse 4, praying us with much entreaty that we would receive the gift and take upon us the fellowship and the ministering to the saints. Ang pagbiministeryo natin, mga kapatid, pagmahal natin ang Diyos, sa saints talaga. Kasi di naman kailangan ng Diyos yung pera eh. Kailangan ng mga banal. Kasi mo, to the saints eh. In this day did not as we hope, but first give their own self to the Lord and unto us by the will of God. So, napakahirap pong gawin yung ganong pagtulong kung mayroon tayo, kung tayo mismo, hindi natin na isusurrender ng buo sa Diyos yung buhay natin. Baka pag nalaman mo may natutulungan, ay ikaw na lang pastor, ikaw na lang elder. Marami akong gastusin eh. Hindi naman naghahanap ng malaking tulong. Kahit magpadala ka, 100, 200, 300, malaking bagay na po sa tinutulungan yan, mga kapatid eh. Kita mo yung kung papag-aralan natin yung Good Samaritan, di ba? Ibang hindi kalahi nila ang tumulong doon sa dapat tulungan. Tayo po, bilang tayo mananampalataya, tinuturuan po tayo ng Diyos na yung contentment at pag mayroon namang sobra tayo, tumulong tayo sa ating kapwa mananampalataya. At makita natin na yung blessing ng Panginoon, mga kapatid. So, sinasabi natin ito, mga kapatid, para sa benepisyo ng bawat local church. Kailangan nating magtulungan. Kasi tinampo natin, mga kapatid, yung ibang ibang grupo, ang lalawak ng gawain nila. Bakit to? Nagtutulungan po sila eh. Nagtutulungan. Lalo na po sa tinatawag pong yung pagpapalaganap ng salita ng Diyos.
Kung alam natin, halimbawa, yung isang kapatiran may gawain. So, tayo po, full support tayo doon mga kapatid, in prayer, pagdating sa encouragement, pagdating sa financial. Huwag nung may gawain ang isang gawain ay nakatunghay lang po tayo. Dapat, ano ba ang maitutulong natin sa kapatirang yon na ginagamit ng Panginoon? Hindi man ako, no? So, di naman natin sinasabi ito dahil para sa akin. Kasi kami, malapit na yung aming kontrata dito sa mundo. Yung mga susunod na henerasyon na gagamitin ng Diyos, huwag nating pababayaan mga kapatid. Dahil sila po ay kapag nawala na po yung ating suporta sa panalangin, sa encouragement at sa financial support, magkakaroon ng hindi magandang resulta sa atin mismo na mga tinuturuan. So, encouragement at yun, basahin niyo po yung, panoorin po niyo yung preaching ni Elder Rene about the double honor, no? Diniscuss doon yung obligation ng pastor at obligation ng member. Napakaganda po. So, yan lang po mga kapatid sa gabing ito. Nagkaroon po tayo ng encouragement. Nawa, walang natisod at walang, alam ko maraming nasaktan. Natural lang naman yun. Ako nga, nasasaktan din. Pero, ang pinakadabis nun, magkaroon tayo ng humility na ano ba yung dapat nating baguhin sa sarili natin. Ano ba yung dapat nating gawin bilang Kristiyano, mananampalataya, na maging marapat sa Diyos. Kasi, ang Diyos ang ating dapat katakutan. Diyos ang ating dapat paglingkuran. Hindi naman tayo sa tao naglilingkod, kundi sa Diyos. Kung sa Diyos tayo naglilingkod, gagawin natin, ano ba yung utos ng Diyos? So, yun lang po mga kapatid sa gabing ito at tayo po manalangin. Salamat o Diyos sa gabing ito, sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya. Salamat o Lord sa mga encouragement na mga narinig namin. Nawa, anong pong aming mga weaknesses, ano pong aming mga kahinaan, mga pagkukulang. Nawa, kayo po magpaalala sa amin sa pamagitan ng mga pangaral, sa pamagitan ng mga salita mo na aming mababasa. I-rebuke mo kami o Lord. Salamat o Diyos sa gabi ito. Sa mga natitira pa po naming oras, kayo po ang mangunat gumabay sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Kaya Elder Bim, pwedeng paawit ka ulit, kahit dalawa.